Jacob's point of view. Diyos ko po sa Sir Jacob, ayaw magising. Sir! Sir! Isang malamig na tubig ang naramdaman kong bumuhos sa aking muka, kaya bigla kong nagising at napabangon. Hingal na hingal ako at para bang ngalay ang aking dibdib, para bang may dumagan sa akin na magdamag. Anong nangyari? Sigaw ko. Kaagad ko nilibot ang mga mata ko dahil medyo naguguluhan ako. Sa pagkakatanda ko kasi ay nasa loob ako ng banyo ng selda at winakasan ng buhay ko dahil sa labis na kalungkutan at pagkabigo sa pag-ibig. Bakit ako nandito? Bakit buhay pa ako? Tanong ko sa matandang nakatayo sa may gilid ko na nakasuot ng uniform na pangkatulong. Sir, pasensya na po kung nabigla ako kayo ng gising. Paano naman po kasi kanina pa po nagri-ring yung alarm clock nyo? Mga 1 oras na kaya po pumasok na po ako dito sa kwarto nyo. Naabutan ko po kayo naninigas at umuungol. Natakot po ako sir kasi binabangungot po kayo eh. Kaya po binuhusan ko kayo ng tubig na malamig. Salamat po sa Diyos at nagising kayo. Pasensya na po talaga. Lalo pa akong naguluhan nang mamukhaan kong matandang babae na kaharap ko ngayon. Manang Dolor, papaano? Gusto ko sana itanong sa kanya kung bakit siya nandito. Ang alam ko kasi ay bumalik na siya sa probinsya at ako naman ay nasa kulungan. Teka, ang labo yata at ang gulo. Sagutin mo nga ako Manang Dolor, bakit ako nakalaya? Bakit napunta ako dito sa mansyon? Si Charmaine nasaan? Ang dami kong tanong at ang dami ko pang gustong itanong. Wala akong maalala, hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari matapos kong wakasan ng buhay ko. Napasabunot ako ng aking buhok, pilit na inaalalang kahapon ngunit wala talaga. Sir, lasing na lasing po kasi kayo kagabi, kaya siguro binangungot kayo. Pasensya na po sir, alam ko pong wala po ako sa tamang lugar para pagsabihan kayo pero kung maaari po sana ay bawas-bawasan nyo na pong pag-iinom. Ilang araw ko na po kasing napapansin na palagi kayong umuuwing lasing, buhat nang mamatay si Ma'am Lucy at si Lana. Alam ko pong sariwa pa po sa inyong sakit dahil 6 na buwan pa lang ang nakakaraan pero wag nyo naman po sanang lunurin ang sarili nyo sa lungkot at hinanakit. Ibalik nyo na po ang dating Jacob. Ituloy nyo na pong buhay na meron kayo. Makakahanap pa po kayo ng babaeng mag-aalaga sa inyo. Wika ni Manang Dolor gamit ang malungkot na boses. Teka, parang nangyari na to ah. Yung aksidente, yung pagkamatay ni Lucy at ni Lana na si Carling ang may kagagawan. Si Carling na ama ni Charmaine. Manang Dolor, naguguluhan ako. Ipaliwanag mo nga ng maigi. Anong 6 months pa lang? Ang sinasabi mo ba yung tungkol sa aksidente sa kotse at si Carling ang may kagagawan? Parang unti-unti ko nang nagigets kaso medyo malabo pa rin eh. Carling? Sino pong Carling? Kunot nung tanong niya sa akin. Si Carling, yung driver dito sa mansyon. Hindi ba siya ang suspect sa pagkamatay nila? Si Carling, hindi ko kilala. Siya yung tatay ni Charmaine. Pilit kong pinagdidiinan sa kanya tungkol kay Carling, ngunit parang hindi niya ito naalala. Sino pong Charmaine? Sir, case closed na po yung aksidenteng kinasangkutan niyo ng mag-anak. Wala pong ibang suspect dahil aksidente nga po. Yung nangyari, kayo po nagmamaneho nun kaya nga po nakumatos kayo ng mahigit 1 buwan. Kayo lang po kasi yung nabuhay. Buti nga po't nagising kayo kaso palagi naman po kayong inom ng inom kaya po siguro kung ano-ano na po yung pumapasok sa isip nyo. Hindi nyo na po alam kung anong panaginip at kung anong totoong nangyayari. Dito na ako napangiti ng mapait. Paano hindi si Carling ang driver nung gabi na yun? Tsk, kung totoo nga yung sinasabi mo, hindi ibig sabihin hindi rin totoo si Charmaine? Ang weird kasi. Kung panaginip lang pala ang lahat ng tungkol kay Charmaine, bakit nararamdaman ko dito sa puso ko na siyang tinitibok nito? Bakit ganun na lang ang sakit na nararamdaman ko? Bakit pati sa isip ko'y naroroon pa rin siya? Sir, hindi ko po kilala yung Charmaine na sinasabi mo. Gaya nga po ng sabi ko kanina, binabangungot ka. Malamang sila yung mga panaginip mo kaya pangalan nila nababanggit mo. Ganun po kasi yun. Kaya pa pong mabuti pa ay iligo niyo na lang po yan at pumasok na po kayo sa opisina. At kung pwede po wag na muna kayo magiinom para hindi na kayo bangungutin. Iniwan na ako ni Manang Dolor na mag-isa sa loob ng malawak kong kwarto. Para ako mababaliw na dahil napapangiti na ako mag-isa. Kung totoong panaginip lang si Charmaine hindi ko yun ituturing na bangungot. Dahil kahit hindi magandang ending ng love story namin, sa panaginip ko hindi ko kalilimutan ang masasayang araw namin na kasama ko siya sa panaginip ko. Oh Charmaine, grabe ang naranasan ko sa'yo sa panaginip ko. Samantala, mabilis akong pumasok ng banyo at naligo. Hindi na ako gumamit ng heater dahil gusto kong mabuhay ang dugo ko. Sa sobrang lasing ko kasi hindi nangyari kahapon ay hindi ko maalala. After kong maligo'y nagbihis na ako ng damit pang opisina at sinipat ko muna sarili ko sa salamin.
Bakit mas pogi yata ako ngayon? Sa isip-isip ko. Oo nga pala, pogi naman talaga ako. Stress lang itsura ko sa loob ng panaginip ko dahil nga sa Charmaine na yun. Hindi naman pala siya totoo. Habang naglalakad ako'y nadaanan ko pa ang kwarto ni Lana. Putik talaga. Hindi ko rin maalala kung totoo bang anak ko si Lana. Sa panaginip ko kasi anak siya ni Benji. Hay, Jacob, umayos ka nga. Pagdating ko naman sa kusina ay kaagad na ako sinalubong nila, Carol. Lane, long time no see. Sabi ko pa sa kanila bago ko na-realize na panaginip lang pala na umuwi sila ng probinsya. Nakakunot tuloy ang mukha nila. Sir, nakahanda na po yung almusal nyo. Kumain na po kayo, saad ni Carol. Napansin kong parang mga ilag sila sa akin. Hindi ko na nga lang sila pansinin. Malamang, kaya sila ganun ay dahil masungit ako sa kanila. Hanggang sa pagkain ko yung mukha pa rin ni Charmaine ang nakikita ko. Parang kasabay ko siyang kumain ngayon bagay na alam kong iniisip ko lamang at hindi totoo. Hindi nga kasi siya totoo. Alam ko naman ang daan patungo sa aking company, of course. Sakay ng aking dilaw na sports car ay mabilis akong nakarating doon. Pagpasok ko sa loob ay nagsiyukuan ng mga empleyado ko sa akin. Ganito naman palaging every scenario dito sa company. Takot kasi silang lahat sa akin. Pagdating ko sa aking opisina ay kaagad kong hinanap ang sekretary kong si Odette. Nasaan si Odette? Bakit wala siya dito? Tanong ko sa isa kong empleyado. Po, sagot niya sa akin na parang kahirap na itanong ko sa kanya. Ay, ewan, pag nakita mo na lang siya, pakisabing pumunta siya sa office ko at marami kaming pag-uusapan. Okay po. Mukhang alanganin din ang sagot. Hayes, lutang rin ata itong isang ito. Pilit ko na lang na finokus ang isip ko sa aking business. Ganito pa rin naman ang itsura ng office ko. Walang pinagkaiba. The furniture, the designs and its smell. Napaka-strange sa pakaramdam. Parang ang tagal kong hindi nakabalik dito dahil sa panaginip ko na yun. Pagpasok ko sa loob ng aking opisina ay kaagad na ako naupo sa aking presidential chair at sinandalang likod. Inhale, exhale. Stress lang siguro ako masyado this past few months. Kaya ako nagkakaganito ngayon. I decided to take some minutes para mamahinga sandali. Pinikit ko ang aking mga mata at pilit na inaalala si Charmaine, ang babae sa panaginip ko. Napakaganda talaga niya at napakaamo ng mukha. Kung hindi man siya bumalik sa panaginip ko mamaya, ay dadalhin ko na lang siya sa aking imagination. Sa aking imahinasyon ay nakaluhod siya sa harapan ko habang inihimas ang aking sandata. Ramdam ko sa aking katawan na ako'y iniinitan. Parang totoong-totoo kasi na binubuksan niya ang zipper ng pants ko. Shit, please continue. Saad ko habang nakapikit. Ninanamnamang init ng kanyang palad. Your mouth is hot, I like it. Ewan ko, ini-imagine ko lang naman siya pero parang aktual itong nangyayari. Naramdaman ko kasing sarap sa ginagawa niyang pagpapaligaya sa akin. Ayokong dumilat dahil natatakot ako na baka mawala siyang bigla sa imahinasyon ko ngayon. Ngayon pang naninigas ng bukong katawan sa sarap. Ang nakakapagtaka lamang ay nanggigigil ako na parang totoong may sabu-sabunot akong buhok. Pati yung sounds ng pagsipsip niya naririnig ko rin. Shit, I'm coming. Wala pang 5 minuto ay kaagad na ako nilabasan. Pucha, napakasarap imaginein. Nang idilat ko ng aking mga matay nagulat ako dahil hindi pala ako nag-i-imagine. Totoo ngang may sumubo sa akin ngunit hindi si Charmaine kung hindi si Nicole. Bigla ko siyang tinulak. The heck, ang alam ko'y sa Odette ng aking sekretary. Matagal ko na kasing sinisante si Nicole. Nagulat ulit si Nicole sa ginawa ko. Bakit? Ano bang problema? Tanong niya kaagad sa akin habang nakasalampak sa sahig na gulo-gulo ang buhok. Nicole, di ba matagal ko na sinabi sa'yo na ayoko na hindi na natin gagawin ito? Bakit ka ba pumupunta dito? Hindi ba't sinisante na kita? Iritadong sabi ko pa sa kanya. Mabilis kong sinara ang aking zipper at tumayo. Siya naman ay galit na ekspresyon ang binalik sa akin. Ano bang sinasabi mo dyan? Anong matagal na? Jacob, araw-araw natin ginagawa to, hindi ba? Saka ano si Sante? Bakit mo naman ako sasantihin gayong araw-araw kitang dinadala sa langit? Tss, lasing ka pa ata. Napahilot na lang ako ng noo. Yes, naalala ko ngang araw-araw namin ginagawa ito. Pero noon pa yun. Ilang sandali lang ay bigla kong naalala na oo nga pala. Noong panahon na malungkot ako sa pagkamatay ni Lucy at palagi akong pinapaligaya ni Nicole kahit wala kaming relasyon. Palagi niya kasi akong inaakit. Oo nga pala. Yung noon is ngayon palang nangyayari. Kaso nakakalito talaga. Maghapon ako hindi pinansin ni Nicole dahil sa nangyari kanina. Nalilito man ako ngayon pero isa lang ang sigurado ako. Hindi ko gusto si Nicole at wala akong nikatiting na nararamdaman sa kanya. Just pure lust only. Samantala, may 2 oras pa ako bago umuwi. Wala naman akong ganong appointments ngayon. Kaya nilibang ko na lamang ang sarili ko sa pagkakalikot ng mga gamit ko dito sa office nang bigla na lang ako napatitig sa monitor ng aking CCTV
na siyang nakakonekta sa mansyon. Okay naman, tahimik naman at nakikita kong masipag ang aking mga kasambahay. Si Manang Dolor ay nagluluto sa kusina. Si Carol naman ay naglalampaso at itong Sela naman ay inaayos sa sala. Nang iklik kong monitor sa swimming pool ay bigla akong napanganga. Meron kasi ako nakita doon na isang babae na masayang lumalangoy sa aking 5 feet swimming pool. Nakasuot lamang ito ng bra at panty at napansin kong may kalumaan na ito. Butas-butas ang kanyang bra at wala ng garter ang kanyang panty. I don't know who is she pero parang deja vu. Randomly throwing in dash anyway. Randomly throwing. Does anyone have deja vu? Meaning you saw something in your dream and it happened later in real life. Parang nangyari na ito noon, or should I say, parang nakita ko na ito sa panaginip ko. Charmaine? Dali-dali kong zoom ang nasabing monitor at nanalangin na sana'y lumingon siya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko ngayon. Lumingon ka please. Habang titig na titig ako sa monitor at nananalangin humarap ang babae, sa swimming pool na iniisip kong si Charmaine ay biglang bumukas ang pinto. Ano yung pinapanood mo? Bold ba yan? Wika ng aking best friend na si Benji. Napatitig ako sa kanya ng masama dahil may malaking kasalanan siya sa akin. Siya lang naman ang umahas sa misis ko. Siya pa na matalik kong kaibigan. Putang ina mo, ang kapal din naman ng mukha mo na magpakita pa dito pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Ahas ka! Isang malakas na suntok ang pinakawalan ko, dahilan para mapatagilid ang mukha niya. Sana hindi ka nalang bumalik. Doon ka nalang sa Australia. Galit ko pang sabi. Walang kapatawaran ng kasalanan niya sa akin kaya kahit matagal nang nangyari, ay kumukulo pa rin ang dugo ko sa kanya. Imbis na gumanti siya ng suntok ay tinawanan niya pa ako. Ano ba sinasabi mo dyan? Anong inahas? Saka anong Australia? Lasing ka pa yata. Wika niya habang sinisilip ang pinapanood ko. Ano ba kasi yan? Sus, akala ko pa naman porn. CCTV lang pala. Hindi ko siya mag-guess kung bakit parang wala lang sa kanya lahat. Sa inaarte niya pa ngayon ay parang hindi niya naintindihan ang sinasabi ko. Yun tungkol kay Lana at Lucy. Wala ka bang balak ipaliwanag sa akin ang connection mo sa kanila? What I'm saying is, yun tungkol sa nilihim nilang relasyon sa akin. Jacob, ano bang mga pinagsasabi mo? Hindi kita mag-gets. Alam mo mabuti pa, uminom na lang tayo sa labas. Mukhang namimiss mo lang ang mag-ina mo. Kaya ka nagkakaganyan. Nakatingin pa rin siya sa monitor ng CCTV at ilang sandali pa ay akmang papatayin niya na ito kaya pinigil kong kamay niya. Bakit? Diyos ko naman Jacob, natatakot ka bang manakawan? Kahit pasukin niyang mansyon na magnanakaw, hindi naman magiging kabawasan sa kayamanan mo. Halika na! Napatingin tuloy ako sa monitor. Ayokong umalis dahil nga pinapanood ko pa si Charmaine, ngunit ang pinagtataka ko lang ay kung bakit nawala na siyang bigla. Nasaan na yun? Nakita mo ba yung babaeng naliligo sa pool? Napatunong tuloy ako kay Benji. Sino yung babae? Yung naliligo rito? Wala naman ako nakita. Anong wala? Samantalang nung pumasok ka, pinapanood ko siya. Si Charmaine yun. Kilala mo siya, hindi ba? Pagpupumilit ko pa. Charmaine? Sino yun? Don't tell me na may pinalit ka na kaagad kay Lucy. Jacob, wala pang babang luksa. Pinapaalala ko lang sa'yo. Hindi kita pinipigilan pero sana wag ka na munang mag-uwi ng babae mo sa ngayon sa mansyon. Napapikit ako sa inis. Papaanong hindi niya kilala? Benji, gaano katagal ka na bang nawala at hindi mo na siya matandaan? Hindi mo din ba natatanda na naging paborito mo yung adobong manok na niluluto niya? Jacob, natatawa ako sa iyo't naaawa. Umiiling-iling siya. Anong nawala ay tayo ngang magkainuman kagabi? Ang natatandaan ko lang ay lasing na lasing tayo kagabi. Lalo ka na, hindi ka naman kandagulapay. Saka sa dami ng tinibol mong babae buhat na nawala si Lucy ay wala akong natatandaan na may Charmaine na pangalan. Yung adobong manok naman, pare, hindi ako kumakain noon. Allergy ako sa manok, remember? Napahilamos na lang ako ng mukha ko. Here I go again, nalilito pa rin. Pilit kong kinokonektang babae sa panaginip ko sa realidad, which is hindi naman nag-e-exist. Natatawa ako sa sarili ko dahil nagmimistulan na akong baliw dahil sa panaginip na yon. Gaya ngayon, iniisip kong may kasalanan sa akin si Benji dahil sa panaginip ko ay pinagtaksilan nila ako ni Lucy. Yun pala hindi naman dapat akong magalit sa kanya dahil hindi nga yun totoo, panaginip lang. Brad, pasensya ka na kung pinagtatawanan kita. Sorry kasi dapat unawain kita kung bakit ka nagkakaganyan. Hindi madaling malimutan ang tungkol sa trahedyang sinapit niyong mag-iina, lalo pat hindi kayo okay na mag-asawa that night. Pero pare, nangyari nang nangyari. Huwag mo nasisihin ang sarili mo. That's part of our life. May aalis pero sure ako may dadating. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kumapit ka lang Brad. Malalampasan mo rin yan. Nandito ako, tutulungan kita. Sincero niyang pagkakasabi sa akin, sabay tapik sa aking balikat.
Sa mga sinabi ni Benji ay parang may kung anong punyal na sinasaksak sa aking dibdib. Wala na kasi talaga akong maalala and it kills me to hear what is the reality. According to him, hindi raw kami okay ni Lucy that night when accidents happened. Napaka-unfair ko ata kay Lucy dahil hindi ko na naalalang nangyayari nung gabi na yon. Even the reasons why hindi kami okay that night. Dito na ako umiyak sa harapan ni Benji. Brad, I don't know what's going on to me. Bigla na lang atang nagsishutdown ng memory ko. Simula kasi nang magising ako kanina. Wala na akong maalala about sa present kong buhay. Brad, tulungan mo ko. Ikwento mo sa akin mamaya kung anong naging buhay namin ni Lucy. At anong nangyari kagabi. Bakit sobrang wasted ako? Benji's point of view. Bata pa lang kami ni Jacob ay palagi na kami magkasama. Magkasunod magkasangga sa buhay. We live in the same exclusive subdivision. Kaya lagi kami nagkakasama. Ilang bahay lang din kasi ang pagitan ng tinitirahan ko dito sa mansyon. Saksi ako sa bawat tagumpay na nakamit niya. Ang pagkahilig niya sa mga alahas. Ang galing niya sa pagdedesenyo at kung paano niya naitayo ang kanyang kumpanya. Kahit na maaga siyang naulila sa kanyang mga magulang ay hindi ko siya nakitaan ng panghihina sa buhay. Kabaliktaran ng ama niya. Ang ama niya kasi nagpatalo sa lungkot at nagpakamatay. Ang ina naman niya hindi na lang nagising habang natutulog. Sumatotal, malungkot ang nakaraan niya pero nagawa niya pa ring magtagumpay at nakagawa ng malaking pangalan sa mundo ng pag-aalahas. Kumbaga, from zero to billionaire. Ganun. Saksi din ako sa pagmamahalan nila ni Lucy hanggang sa magkaroon sila ng anak. Nung una'y okay naman ang pagsasama nila. Isa silang larawan ng masayang pamilya pero habang tumatagal, ito si Jacob ay unti-unting nag-iba. Marahil ay nabulag siya sa pera at kasikatan niya kaya dumating sa punto na napabayaan na niya mag-ina niya. Alam kong palagi nilang pinag-aawayan tungkol sa kawalan ng oras ni Jacob kay Lucy. Mas priority kasi talaga ni Jacob ang luxury J kaysa sa mag-ina niya. Ang ending, iniisip tuloy ni Lucy na may iba ng babae itong si Jacob. Hanggang isang gabi, habang nasa isang bachelor party kami ni Jacob ay hindi namin inaasahan na darating si Lucy at mag-eskandalo doon habang buhat-buhat ang anak nilang si Lana. Siyempre, bachelor party yon. Kaya normal lang na may mga babaeng bayaran na nandoon para pasayahin ang groom at kami mga bisita. Sakto namang naabutan niya si Jacob na may kandong-kandong na babae habang nakikipaghalikan. I know and I believe na lasing lang si Jacob kaya niya nagawa yun. Alam ko kasi kung gaano niya kamahal si Lucy. Ang kaso nga lang on the spot siya nitong nahuli. Doon na nagwala si Lucy. Nasira ang party dahil sa kanilang pagtatalo. Jacob left with no choice kung hindi uwi na lang ito. I tried to stop Jacob. I tried to stop them dahil alam kong lasing na nga ito si Jacob. Nagpresenta pa nga ako na lang ang magdadrive sa kanila. Kaso ang sabi ni Lucy huwag na raw ako makialam dahil konsentidor naman daw ako. Even sa akin ay galit na galit din siya kaya wala na akong nagawa kung hindi ang hayaan na lang sila. I don't know what happens inside the car. What their conversations have. Isa lang nasisigurado ko na nag-away at nagtalo sila doon. Fast forward. At nangyari na ang malagim na trahedya. Dead on the spot ang kanya mag-ina. Samantalang si Jacob ay kritikal ang kalagayan. He's been comatose for almost a month. Kaya naman magising siya naging iba ng ugali niya. Naging bugnuti na siya at masungit sa lahat ng tao na nakapaligid sa kanya maliban lang sa akin. Ako lang kasi nakakaintindi sa kanya kaya naman kahit hindi ako lasinggero ay palagi ko siyang pinapatulan sa pag-inom. Wala naman ako sa sitwasyon niya ay alam kong masakit talaga yung tanggapin. Hanggang isang gabi kahapon yun, inaya niya ako muli upang uminom sa pamamagitan ng tawag. So ako na kahit busy iniwan kong ginagawa ko para sa kanya. Pinuntahan ko siya sa binigay niyang address ng bar at doon na nga kami uminom. Ngayon tinatanong niya kung anong nangyari kagabi sa pag-inom namin dahil wala nga raw siyang matandaan. Actually Brad, iyak ka ng iyak kagabi. Sinisisi mo sarili mo sa pagkamatay ng mag-ina mo. Kumbaga Brad, sa alak mo binubuhusan lahat ng sakit dyan sa puso mo at ayun, nag-passed out ka sa sobrang kalasingan. Yun lang, grabe naman palang naging tama sa akin. Bakit di ko pang nag-amnesia? Sagot niya sa akin na parang kailalim ng iniisip. Ang weird nga niya ngayon, parang may mali sa kanya. Kanina ko pa napapansin na wala sa sarili para siyang may sariling mundo. Wala naman akong magawa ngayon para sa kanya. Everyday things get worse. Parang palala na siya ng palala. Kung ano-ano na rin kasi sinasabi niya at kung sino-sinong pangalan ang kinikwento niya. Feeling ko nasa stage pa rin siya ng depression kaya ganun. Natatakot tuloy ako na baka mas lumala pa siya. Sa ngayon, dinamayan ko muna siyang muli sa pag-inom. Pero alam kong this would not help to solve his problem. I need to get some research about depression. Kaya nagtataka ko sa iyo kung bakit may sinasabi kang ahas at Australia. Saan mo ba mga nakuha ang sinasabi mong yan? Sa kayo Charmaine at Adobo, pwede ka ba magkwento ng tungkol sa kanya? Saan at paano mo siya nakilala?
Tinatry ko intindihin ang mga sinasabi niya kanina. Naguguluhan kasi ako at natatakot na ako dahil baka ilusyon niya na lamang ang mga yun. Ganun daw kasi ang kalimitan nangyayari sa mga taong nakakaranas ng severe depression. Well, in Jacob's case, mukhang hindi naman severe. Sana nga dala lang ng tama ng alak ang pinagsasabi niya kanina. Si Carling at si Charmaine ay mga karakter na nabuo lamang sa isip ni Jacob. Hindi sila totoo. Parang nabuo lang sila sa isipan ni Jacob upang matakasan niyang realidad. Realidad na siya talaga ang kasamang naaksidente ng mag-ina niya at hindi si Carling. At dahil din may kasalanan siya sa asawa niyang si Lucy, ay dito nabuo ang imahinasyon niya na ito ang nagloko, ngunit siya naman talagang nahulihan ito ng babae. Kaya rin nabuo sa isipan niyang karakter ni Charmaine ay para makaiwas siya sa lungkot at pagka-guilty sa mga nangyayari. Sa imahinasyon niya, doon niya nararamdaman ng kasiyahan at pagmamahal, na parang makalimutan niya na siya naman dapat ang sisihin sa lahat. Ngayon naputol ng kahibangan niya sa imahinasyon niya at nagising na siya sa realidad ng kasalukuyan. Naisip ni Jacob na kalimutan si Charmaine bago pa man mahuli ang lahat. Alam niyang may mali na sa kanya. Alam niyang hindi na tamang mga nangyayari sa kanya kaya kahit na alam niyang mahirap na, i-let go ang babaeng yun ay naisip niyang sumangguni sa espesyalista. Jacob's point of view. Nasa punto ako ng buhay ko ngayon na parang gusto kong magstay sa kung anong pinapaniwalaan ko. At the same time ay kailangan ko ding ayusin ang buhay ko. Alam ko may mali na sa akin. Humintong buhay ko matapos na mamatay ang mag-ina ko. Kaya heto ako ngayon nag-shutdown na lang bigla. Para akong tangang nagbabanggit ng kung sino-sinong pangalan ng tao na hindi naman pala nag-e-exist. Tulad ni Charmaine, kahit na paano ko isipin ay hindi ko lang alam kung bakit na lang ganun kadaling minahal ko siya samantalang sa imahinasyon ko lang siya nabubuhay. Brad, pwede mo bang ikwento sa akin kung anong napanaginipan mo kagabi? Nagtataka kasi ako kung bakit ganun na lang ka-weird ang inaakto niyo kanina. Tanong ni Benji sa akin. Nandito kami ngayon sa paborito naming bar at umiinom. Medyo marami-rami na rin kaming naiinom kaya naman inopen na niyang kaninang topic na naputol. Wala yun Brad. Sobrang na-wasted lang talaga ako kagabi. Pagsisinungaling ko. Naisip kong wag nang ikwento kay Benji kung anong totoong nangyayari sa akin ngayon. I want to solve it alone. Hindi bang tao makakatulong sa akin ngayon kung hindi ang sarili ko? Hindi rin ito normal na problema na madaling masolusyonan. I know it takes some time for me to heal. Heist, buti naman, akala ko talaga. Kung ano na nangyayari sa iyo Akala ko may early signs ka na ng schizophrenia. Putik, nag-aalala talaga ako. Saad niya sa akin sabay tungga sa baso. Schizophrenia? Ano yun? Paano mo nasabi? Pag-ulit ko sa sinasabi niya. I'm not familiar with what he say. Hindi ka familiar dun? Sandali siya parang may inisip. Wala yun. Kalimutan mo na sinasabi ko. He refused to give the meaning of what he said earlier. Pero ako, gusto ko talagang malaman kung anong schizophrenia at bakit niya nasabi na baka may ganun na ako. Sinimangutan ko siya tinignan na masama. Nainis ako dahil ayaw niya ituloy ang sasabihin. Brad, easy. Don't get mad at me. Nasabi ko lang yun because of your hallucinations earlier. Pero sabi mo nga wasted ka lang. Edi kampante na ako. At this point, nawalan na ako ng ganang uminom. Nakafocus na lang ako sa sinasabi niya kanina. Brad, hindi ako galit. Na-curious lang ako. Anyway, I think I should go. Medyo na-trauma ba ako sa paglalasing kaya magtitira na muna ako ng pang-uwi. Mauna na ako. Pagdadahilan ko sa kanya. The truth is, dahilan ko lang na ayaw ko magpakalasing. Gusto ko lang talagang umuwi ng maaga dahil gusto kong i-search ang meaning ng schizophrenia dahil hindi ko magawa sa harap niya. Dali-dali na ako lumabas na nasabing bar at kaagad na sumakay sa aking kotse. Actually, doon pa lang sa kotse nilabas ko ng cellphone ko at mabilis ko na sinearch ang sinasabi ni Benji kanina. What is schizophrenia? Tinype ko sa Google. I'm a little bit of nervous about this. What if? Dahil smartphone ang gamit ko, madali lang lumabas sa aking screen ang meaning ng schizophrenia. Schizophrenia is a serious mental disorder in which people interpret reality abnormally. It may result in some combination of hallucinations, delusions, and extremely disordered thinking and behavior that impairs daily functioning and can be disabling. People with this require lifelong treatment. Early treatment may help get symptoms under control before serious complications develop and may help improve the long-term outlook. After kong mabasang meaning ay napailing ako. Hindi schizophrenia to. Maybe kaya lang nasabi ni Benji yun is because of my hallucinations pero kaya ko Kaya kong i-let go ang memories ni Charmaine. All I need is early treatment para makasigurado. Kinabukasan, pagdating ko pa lang sa opisina ay kaagad na akong kumontak na espesyalista na sa tingin ko'y maaaring makatulong sa akin.
Bagamat in denial pa ako'y naroon din yung pag-aalala ko para sa sarili ko. So ayun, nakapagpabook naman ako ng schedule sa isang psychiatrist at wala akong sinabihan na pupunta ako doon after lunch. I make it secret because in myself, ay noon hindi nakaka-proud para sa isang CEO na katulad kong magpunta sa ganon. Maya-maya pa'y biglang bumukas ang pinto at nakita ko si Nicole na may daladalang isang folder at lumapit sa akin. Sir, remind lang po kita na may lakad tayo mamayang 1 p.m. Matagal na po itong nakasked kaya bawal na i-cancel. Seryoso at malamig niyang pagkakasabi. 1 p.m. Saan ba yan? Hindi ako pwede, Nicole. May importante akong pupuntahan sa ganyang oras. Sabi ko pa. 1 p.m. kasi ako nakasked kay Dr. Ocampo na siyang espesyalista sa utak. Kaya parang alanganin akong pumunta sa sinasabi ni Nicole. Sir, ang tagal na po kasi nilang nag-request sa atin eh. Nakakailang pa-resched na rin po tayo. Baka pwedeng isingit nyo na po. Bakit? Saan ba yan? Honestly, wala talaga akong maalala kung ano at saan ang tinutukoy ni Nicole. Sir, ngayon po kasi tayo pupunta sa mga ALS student. Mamimili po kayo ng mga piling mag-aaral na mag-sponsor ng maging scholar ng company. Sir, matagal na po nila tayo hinihintay. Baka naman po pwedeng pagbigyan nyo naman sila. Saad ni Nicole na may halong pangungumbinsi. Dito na naman gumulong isip ko. I know this is familiar to me. Parang nakita ko na ito noon. Parang alam ko ng susunod na mangyayari. Parang bigla akong nabuhayan at ginanahan. Muli namang nabuhay si Charmaine sa imagination ko. Hello, Dr. Ocampo. Paki-cancel ang appointments ko sa'yo mamaya. May pupuntahan lang kasi ako na mas importante. Muli na namang nabuhay sa isipan ni Jacob si Charmaine dahil sa pagbibigay niya ng scholarships. Mukhang may hirapan siyang i-let go si Charmaine dahil sa mga bagay na nagpapaalala sa kanya. Yes, that dream about the girl is over. Nagising nga si Jacob, ngunit tila nakatali na siya doon. Alam niya hindi totoo si Charmaine. Alam niya imagination niya lang ang lahat na nangyari sa kanila. Yet hindi siya makaget over dahil na rin sa mga nagpapaalalang sitwasyon, lugar o taon na nakakasalumuhan niya. Sa imaginations niya nakakasalumuhan niya pa rin ngayon. For example, itong pagpunta sa ALS. Para kay Jacob ay nangyari na ito noon. Walang ano-ano'y naglaan talaga siya ng oras ngayon para pumunta doon. Umaasa siya na naroon si Charmaine at estudyante ito doon. Yun kasi nangyari noon. Excited akong sumama kay Nicole dahil sabi ko kung ma-meet ang ALS student, lalo na rin lumakas ang kutob ko na dito ko makikita si Charmaine. I know it's strange pero nakita ko na ito noon. Nangyari na ito noon at kapag napatunayan kong totoo sa sarili ko na nandito si Charmaine, ay hindi na ako mag-aaksaya ng oras at isasama ko na siya sa mansyon. Itatama ko ng lahat sa amin, malakas ang kutob ko na totoo siya. Kaya noon pagdating pa lamang namin doon ay kaagad na ako nagpatiunang maglakad. Iniwanan ko na si Nicole doon at nauna na akong pumasok sa pupuntahan naming classroom. Pagdating ko doon ay isa-isa kong tinitigan ang mga nasabing mag-aaral. May isang mukha kong hinahanap ngunit hindi ko siya makita. Sa gawing dulo ng classroom, doon ako napako ng tingin. Sa naalala ko noon ay doon siya nakaupo at sakto. May nakita kong babaeng mag-aaral na nakadukduk sa desk. Siya na ata yun. Dali-dali kong tinungo ang gawing hulihan na yon para kumpirmahin sa akin sarili na si Charmaine nga yun. Sir, saan po kayo pupunta? Dinig kong tanong ni Nicole sa akin. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Alam kong sinusundan din ako ng tingin ng mga estudyanteng nadaanan ko ngunit isa lang ang nasa isip ko. Yun ay gisingin ng mag-aaral na hinihinala kong si Charmaine. Kaagad kong inangat ang mukha nito gamit ang dalawa kong kamay. Napasigaw tuloy si Nicole sa aking ginawa. Sir! Dito na ako napahiya. Hindi siya si Charmaine. Hindi siyang babaeng nakaupo dito sa panaginip ko. Nasa si Charmaine? Tanong ko dito. Kinunutan niya lang ako ng noo at pagkaraan ay sinamangutan. Naistorbo ko kasi ang pagtulog niya. Si Charmaine, hindi ba't classmate niya siya? As student siya eh. Pagpupumilit ko pa. Ilang sandali pa ay may tumapik sa aking balikat. Mr. Jacob, may problema po ba? Tanong ng isang boses na lalaki. Kaagad ko siyang hinarap. Nanlaki ang mata ko sa gulat. I know him. Kilala kong mukha na yun. Paano ko makakalimutan? Ikaw si Sir Jake, hindi ba? Yung teacher sa ALS ni Charmaine? Mabulol-bulol ko pang tanong sa lalaking kaharap ko ngayon. Like shit, how can I forget this face? Siya lang naman yung teacher ni Charmaine na guwapings na pinagseselosan ko ng gusto. Siya yung teacher ni Charmaine na palaging niyaya si Charmaine na lumabas. Yes, ako nga po si Sir Jake. Ako pong teacher dito at ako rin po yung nagpadala ng request sa inyo for scholarships. Nakakatuwa naman po't kilala niyo po ako. Sagot niya sa akin. Tamo, nakita niyo na. Kilala ko siya. Alam ko yung name niya. Kaya paano imaginations ko lang ang lahat? Itong pagbibigay ko ng scholarships. Itong si Sir Jake, they existed. Pero bakit si Charmaine hindi? Sumasakit ng ulo ko at nag-uumpisa na akong mairita. They were not answering my question.
Bakit hindi kita makikilala pinopormahan mo si Charmaine, estudyante mo? Now tell me, nasan siya? Tinatago mo ba siya? I lose my control. I lose my temper. Kinawalihan ko siya at inalog. Hindi ko po kilala yung Charmaine na sinasabi niyo. Hindi ko rin po gawain na pormahan ng estudyante ko. Mahigpit po yung pinagbabawal. Sagot niya pa sa akin. Anong hindi? Nagawa mo na nga, hindi ba? Sa inis ko ilalo ko pandiniinan ng kwelyo niya. Pinamumukha niya akong tanga dito. Sir Jacob, tama na yan. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo pinagbibintangan sa Sir Jake? Samantala ngayon niyo lang naman siya nakita. Sabat ni Nicole habang umaawat sa amin. You shut up. Wala kang alam dito kaya huwag mo kong awatin. Bibitawan ko lang siya kapag nilabas na niya si Charmaine. Alam kong tinatago niyo lang siya. Mr. Jacob, wala nga po ritong Charmaine na estudyante. Ilang sandali pa may dumating na mga guard at inawat ako. Kami, galit na galit pa rin ako dahil alam ko hindi ako pwede magkamali. Nandito siya, totoo siya. Samantalang hindi na natuloy ang pagbibigay ko ng scholarship dahil nga sa bulong ginawa ko. Sinong lolokohin nila? Ako? I have plenty of money. Paimbestigahan ko sila. Pagbalik namin sa opisina ni Nicole ay kaagad ako nagtungo sa aking private room at kumuha ng alak. Mabilis ko yung tinungga at pagkatapos ay tumungga ulit. Hindi ako nag-iimbento. Hindi ako nababaliw. Habang nasa gitna ako ng malalim na pag-iisip ay biglang may kumatok. Hindi ko pa man sinasabing pumasok siya ay bigla na rin siyang pumasok. Kanina pa ako dito. Kaalis niyo lang daw nung dumating ako. Pumunta daw kayo sa mga assist student at ang sabi ni Nicolay. Wika ni Benji habang kumukuha ng sarili niyang baso. So naikwento na pala ni Nicole sa'yo, that's secretariats. Oo Brad, nanggulo ka nga raw doon at kiniwelyuhan mo daw yung teacher doon. Brad, ang sabi pa ni Nicole hinahanap mo daw yung Charmaine doon. Brad naman, akala ko ba lasing ka lang ng isang araw kaya mo siya nababanggit? Brad, bakit kanina hindi ka naman nakainom? Bakit hinahanap mo siya doon? Ito yung iniiwasan ko ang may makaalam at manisi sa akin. Hanggat maaari nga kahit kay Benji ay ayaw kong sabihin dahil hindi nila ako maintindihan. Hindi nila maintindihan dahil hindi nila alam kung ano yung nararamdaman ko. Gaya nga kahapon, sa kanya nanggaling yung schizophrenia, inisip niya may sakit ako dahil sa pagbanggit ko sa mga taong hindi nila kilala, pero sa akin ay may malaking papel sa buhay ko. Brad, just forget about it. Forget what Nicole say. Hindi ako nanggulo doon, may tinanong lang ako kaso alam mo naman na may anger issues ako, kaya yun, mabilis uminit ang ulo ko. Pagdadahilan ko. Alam ko naman yung nangyari kaya hindi ko na kailangan pang magpaliwanag kay Benji, ngunit kahit anong pagpapalusot ko ay hindi niya pinaniniwalaan. Okay, if that's the case, okay, I believe you. Naniniwala na ako sa'yo pero sana please, last ko na marinig na binabanggit mong pangalan na yan ha? Alam ko sa sarili ko na sinasabi niya lang yun, pero alam ko na tumatakbo sa isip niya pero hayaan ko na lang. Thank you Brad, thank you for understanding. Siya na nagsalin ng alak sa baso ko at mabilis ko naman yung ininom. Ilang minuto lang ay nilapag niya ang cellphone niya sa harap ko at saka nagsalita. Brad, look, may na-discover akong bagong iinumin sa Taguig. Balita ko maganda daw doon, batang-batang mga babae. Puntahan natin mamaya nang malibang ka naman. Pagtingin ko sa screen ay mga babaeng nakasuot ng sexy ang nandoon. Brad, umiinom na tayo dito ha. Huwag na tayong lumabas, okay na ako dito. Mahilig talaga sa babae itong si Benji pero ako hindi na. Wala nang dating sa akin na mga 18 anyos na babae. Hindi Brad, mas masarap uminom sa labas. Akong bahala sa'yo, tara. Wala na akong nagawa nang hilahin niya ako. Pagkalabas namin sa office ay nakasamba ko lang mukha ni Nicole ang sumalubong sa akin. Binati siya ni Benji ngunit ako ay hindi. I don't care if she's jealous or what, I don't care. Pagdating namin sa nasabing bar ay kagad na akong hinila ni Benji sa parang human-sized aquarium kung nasaan nakatayo ang mga babae na halos kapiranggot na ang telang suot. Brad, mamili ka na dyan nang iti-take out mo. Sabi ni Benji sa akin, nakatingin lang ako sa mga babaeng nakatayo doon, ngunit kahit isa'y wala ko napili. Hanggang sa napako ko sa isang babaeng na parang nakita ko na noon. Dina Marie. Bigla kong may naalala sa pangalan na yun. Dina Marie, hindi ako matatandain sa mga naging babae ko pero ang isa na ito'y naalala ko. She also existed in my dreams. Ano kaya mangyayari ngayon nagising na si Jacob sa realidad na lahat ng tukol kay Charmaine ay bahagi lang ng katang-isip ng buhay sa kanyang panaginip? Maging makatotohanan pa kaya tungkol kay Charmaine at makita ito ni Jacob? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.